Hey there mga my loves, Libra! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So, bago tayo magsimula, batiin ko muna ang lahat, no? At hi sa mga new subscribers, ako po si Yan, welcome. At sa mga returning viewers, maraming thank you sa inyong walang sawang suporta. At kung hindi niyo pa po alam, mayroon pa po tayong other channel. Ang link po niyan is nasa ating description box. Kaya naman kung interesado rin kayo, no, na malaman yan or manood ng mga collective readings dyan, then you might want to check that out. So yun nga mga babes, na wala po tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. Pwede nyo rin po pagpalit-palitin yung roles if you want, since this is general reading. And at the end of the day, always have your free will with you na free nyo gamitin, of course, anytime, anywhere. So let's go ahead and check these messages right here. Energy check-in tayo para sa'yo, Libra. Archangel Michael, thank you so much, together with the angels and guides. What do we have here? Messages for Libra. What does Libra needs to know? Mga mensahe para kay Libra. Can you please show me? Libra. This reading is for my Libra people. Libra. Oh, nagsislide. Ano kaya tong parang magsislide dito mga views? Libra. Okay, Libra. Let's go ahead and check these messages. You do have here 10 of coins energy. Wow. Also have here Judgment card energy. Also have here the 7 of Wands, the Knight of Pentacles energy, 8 of Cups, 2 of Swords. Bottom of the deck for you guys, King of Wands, 9 of Cups, and the High Priestess. You know. Okay. Just take only what resonates, Libra. Okay. Meron ako nakikita rito, mga babes, no, na mukhang meron ditong energy kung saan possible na meron kayong tradisyon sa loob ng family na parang hindi nababali, no? Pero nakikita ko na ikaw yung magbabali nun. Yan, no, wala ka namang gagawin ditong paglabag ng batas. Pero meron ka ditong pag, um, um, paglihis, no, ng nasa inyong tradisyon. Kasi ganito yung nakikita ko dito. Example ganito, no? Lahat ng nasa pamilya ninyo may asawa na bago mawala ang edad sa kalendaryo, na mga ganyan. Or importante sa pamilya ninyo na may asawa na, no, bago mawala ang iyong edad sa kalendaryo. Example lang yung mga babes, no? So, nakita ko rito, no, na kung ganun man yung sitwasyon, no, maaaring ikaw, maaaring sa'yo mabago yan or sa'yo magkaroon ng pagbabago patungkol dyan. No? Example, ganito yung mangyayari dyan. Maaaring makapag-asawa ka, no, kahit lumampas na ang iyong edad dyan sa kalendaryo. Yung kalendaryo hanggang 31 lang. O sabihin natin nakapag-asawa ka 32. Diba? Tapos lahat ng napangasawa sa loob ng pamilya at mga kamag-anak ninyo, no, saktuhan lang yung buhay. Sabihin natin na carry lang, may trabaho naman yung lalaki, may trabaho naman yung babae, no? Nakatira naman sa maayos na bahay, pero hindi naman talaga matatawag na mansyon. Pero ikaw, yung pagbasag mo nakakagulantang. Anong ibig sabihin nun, no? Ikaw man yung nahuli, okay, sa nakapag-asawa or hindi mo nasunod yung tradisyon, tapos yung napangasawa mo rito posibleng mayaman, posibleng mabait, tas gwapo pa, maganda pa, no? Posibleng talaga naman, no, na para ka ritong nakabingwit ng jackpot,
yung nakikita ko rito 'no. So, parang dito mga babes 'no, magugulat ang lahat ng mga pamilya at kamag-anak mo, pati na yung mga ibang nakakilala sa inyo 'no. Puwedeng parents ng mga friends ng mga parents mo 'no, or mga iba pang mga tao dito, you know. So, parang alam mo kasi 'no, nasa society lang kasi natin yun, eh, 'di ba, yung mga ganyan, eh. Di naman kailangan sumunod sa tradisyon, eh, 'di ba? Tsaka parang asa sa'yo kung maniniwala ka susundin mo yung tradisyon ninyo, 'di ba? Tsaka ganito, lahat ng tao iba-iba yung timeline. Tingin mo ba yung mo yung someone for you, okey, sa loob lang ng nasa loob ng kalendaryo? So, kalendaryo yung magdidikta? Funny, 'di ba? Ta's nakikita ko dito 'no, na kaya mo naman ditong baguhin 'no, ang iyong mundo, ang takbo ng buhay mo. Tsaka andiyan si universe 'no, si universe rito 'no, ang gagawa ng paraan para ma-meet mo ang the one mo at hindi siya magbabase dahil lang sa kalendaryo. Anong kapangyarihan ang meron ng kalendaryo, 'di ba? At saka dito hindi kailangan na ganyan 'no, you deserve that life na best for you, okey? Ah hindi ka nakatakda for that person na kere naman, may trabaho naman, mabait naman, pero hindi naman gano'n ka-sweet 'no. Hindi mo deserve yung kere naman, hindi mo deserve yung may kulang, kailangan best for you at yun yung nakikita ko dito para sa'yo, Libra. 'Yan, bongga 'di ba? So maliban diyan 'no, sa maganda at inspiring message na 'yan 'no, nakikita ko rito na meron ditong energy ng someone na nakikita ko na nagmamasid-masid, possible na naging stalker na rin siya rito. Possible na sa social media accounts mo, possible na rin naman na kung alam niya kung saan ka nakatira, 'no? Kung sino man 'tong person na 'to na wala pa siya ritong ginagawa na movement, pero nakita ko rito na ito yung klase ng energy na posibleng nagsalo na kayo sa isang mainit na love, ah, pagmamahal 'no or romantic feelings before. Pero nakita ko rito na mukhang itong person na 'to 'no is nagkaroon dito ng third party at nakita ko dito na maaaring sila ay kakahiwalay lang or maghihiwalay na. So, uuwi na siya sa'yo rito. Ang tanong, may uuwian pa ba siya, Libra? Yan, Kasi sa nakikita ko dito mukhang wala na siyang uuwian, 'no? Kasi nakikita ko dito na hindi na bukas 'no, ang inyong bahay dito para sa kanya, pero bukas rito ang bahay ninyo kahit wala kayong tsimeneya para kay Santa, 'di ba? So, nakikita ko dito Libra na kung sino man 'tong energy na 'to 'no, sa ngayon medyo may lungkot tayong nararamdaman habang pinagmamasdan ka niya sa di kalayuan. Lalo na kung ikaw ay may someone else na, someone niyo na mas durog at mas masakit ito sa kanya, pero yung iba matutunghayan pa lamang ito ng kanilang mga mata. Ibig sabihin 'no, agoy kasi maaaring makita nila na ikaw ay yumayakap, humahalik sa isang someone new 'no, at ito ay maaaring malapit-lapit pa 'no, sa Kapaskuhan or may okasyon or selebrasyon. So, malamang yung iba maaaring malapit-lapit sa pagsalubong ng bagong taon. So, kung sino man 'tong energy na 'to na nakita ko rito na isang malaki at mabigat na regret or pagsisisi, panghihinayang ang kanya ritong mararamdaman. So, maliban diyan, Libra, nakita rin po ko rito ng energy na ito, hindi 'to para sa lahat, pero mukhang meron kayo ritong tinitingnan na with the High Priestess right here, King of Wands, mukhang meron ditong energy ng isang person 'no, na nakikita mo bilang siya ay yung nasa pedestal, top of pedestal. Meaning to say maganda, gwapo, mabait, so ultimate crush mo siya, yun ang nakikita ko rito. Na parang tinitingnan mo siya rito bilang someone who is angelic, hindi lamang sa kanya ritong face or appearance, kundi pati na rin dito sa kanya rito 'no, na pag-uugali 'no. You're describing me this individual with the High Priestess na full package 'no. So, maaaring maganda, mabait 'no, plus ay, yung parang feeling mo 'pag naging kayo 'no, kahit hindi na ibigay ni Lord ang iba mo pang wish,
Ganun yung nakikita ko rito. Pero honey, I want to be honest here with you. I'm seeing three, more than pa nga, no, ng mga tao dito na nakapaligid sa kanya. So, posibleng yung tinitingnan mo ay possible na marami talagang suitors, pero hindi rin natin matatatwa na posibleng siya ay may ka-in relationship na or baka married na rin po siya dito. It's just that, napaka-private lang nitong person na to. Yan, 'no. Maaaring hindi lang niya gusto na may mga parang pinag-uusapan yung love life niya or anumang areas ng life niya, 'no. Pero nakikita ko na kung sino man yung lumalabas niyang person dito, match na match sila ng energy. Hindi ko sinasabi na mawalan ka ng pag-asa or hindi ko sinasabi na hindi mo puwedeng maging ka-match 'tong energy nitong taong ultimate crush mo, ha. Sinasabi ko lang sa'yo 'no, na meron ditong lumalabas na posibleng meron na siyang ka-in relationship kasi that's coming in very strong, 'no? At lumalabas na halos nagpapantay yung energy nila. So, ibig sabihin 'no, ganun din 'no, that person naka-connect niya is someone who is on high pedestal, someone na gorgeous 'no, drop dead gorgeous din 'no, handsome and maganda rin yung personality, angelic and lahat-lahat na. So, nakikita ko dito mga babes 'no, na kung sino man siya, puwedeng humble lang din kasi 'tong person na nakikita ninyo as ultimate crush and also silent. Kasi the high priestess is someone who is silent, 'no? Hiding his or her own life, 'no? Kasi gusto niya na siya lang yung parang nakakaalam ng life niya, 'no? Or yung mga pinagkakatiwalaan niya lang na people sa kanyang paligid, 'yan. So, maliban diyan Libra, nakita rin po ako rito ng energy ng isang person rito 'no, na possible na posibleng gumambala rito 'no, ng pagka-focus mo sa iyong ginagawa. Puwedeng trabaho ito 'no, yung epal kung tawagin, yung parang alam mo naman yung ginagawa mo pero parang mas alam niya pa yung ginagawa mo pero hindi naman niya trabaho. So, maaaring meron ditong energy na makasawsaw or makailam sa ginagawa mong trabaho pero hindi naman niya trabaho yon 'no. Ngayon kung gusto niya naman kunin yung trabaho mo, 'di sana sabihin niya na lang dun sa boss ninyo 'no, hindi yung kinukulit ka niya dito dahil sinisira niya ang focus mo sa ginagawa mo. So, kasi naman 'tong energy na 'to lumalabas rito 'no, na maaaring mairita ka sa kanya, pero mas nakikita ko ritong mas naiirita siya sa'yo. Pero guess what, kung sino man itong energy na 'to 'no, hindi niya rito habol kung may promotion man or meron mang incentives or meron man dito na parang, increase sa salary. Kaya niya 'to ginagawa kasi this person right here hindi mo siya pinapansin sa kanyang emotions. Yeah, you heard it right, 'no, hindi ko alam kung anong klaseng tumatakbo sa isip nito pero may gusto pala siya sa'yo at ang kanyang way ng pagpapapansin sa'yo ay medyo kakaiba kung saan 'no, maaaring ito yung klase ng energy na hindi niya napapansin 'no, na naiinis ka na niya, 'yan 'no. So, wala pala siyang habol na promotion dito na gusto niya lang pala ritong pam-pam, 'di ba, sa'yo. 'Yan. So, maliban diyan, nakikita ko dito mga babes 'no, Libra, na kung sino-sino man yung mga energies 'no, na makaka-resonate dito, possible na meron kayo ritong parang getaway, road trip, makakapag-relax kayo, puwedeng a staycation ng 1 or 2 araw 'no, short lang naman at puwede yung iba uwian lang din naman 'no. Pero nakikita ko rito na mare-relax kayo rito, 'yan 'no. So, maaaring ito ay mangyari over a stressful day or dun sa productive day mo, 'yan 'no. Parang it's such a blessing 'no, na itong road trip na 'to maaaring mangyari 'no, uwian mga ganyan or mga weekends 'no. Sabihin natin Friday or Saturday, mga ganyan 'no. May iba nakikita ko rito, possible na meron kayo ritong bilhin na sasakyan, vehicle 'no, pero mukhang hindi lang pang-porma or hindi lang pang-personal ang paggamit niyo diyan. Kasi nakikita ko rin dito na maaaring maging multifunctional din 'yan for you guys. So, maaaring kung may negosyo kayo, puwedeng 'yun na rin yung gamitin ninyong pang-deliver or kung ano man 'yan, nakikita ko dito na may iba pa yang paggagamitan na kapaki-pakinabang. Lalo na yung iba lumalabas dito parang may business ang inyong pamilya, 'yan. So, yung iba baka puwede niyong ipa-rent 'yan 'no, para dun sa mga gustong magpa-Grab, mga ganyan, 'di ba? Or yung mga, what's that 'no, yung mga other na parang kunwari paangkas, mga ganyan or whatever.
Yan. So, last but not the least, message na nakikita ko dito for you, Libra. Meron kayo rito na bagay dito na wini-wish, no? Na nakikita ko dito na posibleng matupad. Pero, hindi ngayong 2024. Posibleng matupad ito no second quarter ng 20. Ay, tayo naman, miss yan, no? Matutupad, no? Huwag ka masyadong mainip kasi matutupad ito. No? Second quarter, binanakuha natin dito, no, na mangyayari ito. Ano ba yan, miss yan? So, nakikita ko kayo rito nagse-celebrate. Yan, no? At meron kayo rito na kausap. So, nakikita ko na isa ito na well-respected na personalidad. So, pwedeng boss yon ng isang kumpanya or potential business partner mo. Marami siyang alam at mature siyang mag-handle ng mga business or work-related things. So, posibleng boss mo siya or whatever. Pero nakikita ko na yung tao na yan ay susi sa yung tagumpay, lalo na, no, next 2025 na taon. Yan, 'no? So, ibig sabihin na posibleng makilala mo yung wish fulfillment na yan. Hindi ko nakikita mga babes, huwag kayong malito, Wala akong nakikitang romantic feelings na mabubuo sa inyo diyan ng tao na yan, 'no? Pero nakikita ko dito na maaaring siya yung maging susi sa pag-angat ng iyong kaperahan or ng iyong career, 'no? So, skillful siya and at the same time, posibleng marami siya ritong maitutulong sa'yo. Yan, no? In terms of career, job, or negosyo-related things. So, yeah, ito ang mga mensaheng nakuha ko para sa'yo, Libra. Maraming salamat sa oras mo and sarang heal, love, and light. Yan.